kahit forever, walang perfect talaga. Kaya nga ako ngayon, nag-start akong mag-video nito. Dati, supposedly, last 2022 pa, 2023, but ngayon lang ako nagsimula kasi nga, hinihintay ko yung perfect time sana. Pero wala, sad to say, hindi po darating yon yung perfect time. Wala pong perfect, no? At saka nung 2021, nag-launch na naman sila ng The South Prime Flats sa Iloilo. So, mga Ilonggo diha, Manilang projects, no? So, last 2021 na naman. So, last 2021 pala nag-launch dito sa Cagayan de Oro ang Intalio Estates, no? Itong i-ano ko ngayon sa inyo. At sa Hi everyone! Welcome back to my channel. In this episode, I will be conducting a product knowledge seminar. No? So, usually, magtatagalog at saka English na lang ako, no? Tagless kasi pasensya na mga Bisaya kasi meron talaga tayong mga audience na Tagaluzon or mga Tagalog na hindi sila makaintindi ng Bisaya, no? So, mag-Tagalog tayo, Taglish, no? So, by the way, usually, ako as a broker, as a real estate broker, no? By the way, my name is Sherwin Salamanca. I'm a licensed real estate broker and appraiser. I passed the real estate broker exam last 2016, and I also passed the real estate appraisers exam last same year. I'm not sure if same year, no? I think hindi ko na matandaan, but tinuloy ko yon after sa exam ng broker. Exam ako ng appraiser, so sa awa ng Diyos nakapasa naman. So dalawa yung license natin sa real estate. At the same time, license mechanical engineer din po tayo. So, tatlo po yung license ko. Hindi sa pagmamayabang, no? So, kaso nga lang, hindi nagagamit. Pero at least,
kahit hindi nagagamit, may mga bagay naman na magagamit pa rin, no? So, okay, so hindi tayo magtagal. Gagawa ako ngayon ng para siyang one-on-one na product knowledge seminar sa inyo mga viewers ko. Usually, nakikinig lang ako nito. Pero sa ngayon, kailangan kasi talaga na ako rin yung maggawa ng video nito. Kasi hindi naman, pwede naman mag-hire tayo ng maggagawa nito. Pero iba pa rin talaga yung tayo mismo yung gagawa ng video at saka tayo talaga yung nagsasalita. Hindi naman yung AI, pero iba pa rin pag yung genuine Kaya ito ginagawa ko. So, welcome to Intalio Estates. So, actually, nandito tayo ngayon sa model house ng Oro model, dito sa Intalio Estates talaga. Dito ko ginawa itong video kasi by the way, galing po tayo kanina, papakita ko mamaya yung video, Galing po tayo sa site, natapos na, marami nang natatapos na, mga unit na ganito, Oro, meron ding diyan sa kabila, yung Vita, at saka, Vita pala diyan sa kabila, at saka yung Fresco, yung pinakamaliit, at saka yung Roca Plus, at saka Magnum. At the same time, meron din, doon, yung Magna Obra, na model house, model unit. So, hindi natin patagalin. Start tayo. I think matagal ito. Siguro abot tayo ng 1 oras nito. Pero hindi natin aksayahin yung panahon. Madaliin lang natin, So, maglalagay lang ako ng mga dyan. Visual, itong mga sinasalita ko, ipapakita ko din dyan sa screen, So, welcome to Intalio Estates. Ang tagline po nila is, engraving memories for a lifetime, So, ito yung picture ng, pinakamagandang bahay nila, pinakamagandang model, house model, prior sa, Magna Obra, So, ito yung Magnum na talaga, ito yung flagship model kasi yung may-ari, yung counterpart dito sa CDO ay sila din yung may-ari ng Magnum Radio. Kaya, pinangalan, kung hindi ako nagkakamali, pinangalan itong model house, pinakamagandang model house, yung hindi pa na-construct yung hindi pa yung wala pa yung Magna Obra, ito yung pinakamaganda. Ito yung Magnum model. So, ano ba talaga itong Wacom Magnum? By the way, ang Wacom Magnum is under po siya sa We Community Developers Incorporated. So, ito yung national na ng Wacom talaga, We Community Developers Inc. Ang is local lang, Cagayan de Oro, ang Wacom Magnum. Ang nationwide nila na pangalan is We Community Developers Incorporated or Inc. So for over 15 years, We Community Developers Incorporated has been changing the real estate landscape with beyond ordinary projects all over Metro Manila and across the Philippines that are built with a strong core of collaboration and driven by client satisfaction. So hindi lang gawa-gawa ng bahay na basta-basta lang, pero talaga yung tagline pa lang nila, engraving memories for a lifetime. So hindi ka talaga makikita mo naman yung nila, yung design ng bahay, napakaganda, maganda ng mga materials na ginagamit. Hindi talaga siya pipitsugin na bahay. Kita niyo naman dyan. So Wacom further aims to elevate every community and space we enter by building uniquely crafted developments for our clients. So, makikita nyo dito ang mga projects since 2010, 2015, 2014, ito yung mga projects, So, pwede nyo tingnan sa website na lang, hindi ko naiisahin. Ito yung mga projects nila, mayroon silang sa Luzon, sa Metro Manila,
Meron sila sa Iloilo, sa Davao, saka dito sa Cagayan de Oro, no? So, tika muna, kukunin ko lang yung, no? Kasi hindi na ako na masyado, no? So ito, 2010, na-complete yung first Baron residences nila dun sa San Juan. At saka yung The Baron's Place sa San Juan din, nung 2013, natapos din nila. At saka yung The Baron 3, na-complete din nila, Baron 3 Gardens, no? Sa San Juan pa rin, na-complete nila nung 2014. At saka nung 2015, yun na namang Centro Residences sa Quezon City. At nung 2017 na naman ay yung Centro Tower sa Quezon City ulit. At nung 2018 na naman yung Baron Tower sa San Juan, natapos din nila. At saka nung 2015, ongoing yung launching nila nung time na yun, nung 2015, sa Diamond Heights, Davao. So nakapunta na ako doon. May mga video din ako doon. May mga pictures din ako doon. Last, I think, 2022 or 2023, andun ako. I think 2022. Pumunta kami doon ng family ko. Para lang mapasyalan ko talaga yung projects nila. Hindi ako talagang pumunta doon para makita ko yung project nila kung gaano ba talaga kaganda. Maganda talaga. So, nakikita ko doon. Malapit sa airport ata yun. So, noong 2017 na naman ay ongoing din yung nila. Launch sila sa Emerald Estates doon sa Iloilo. At noong 2018 na naman, nag-launch na naman sila sa Grand Mesa Residences sa doon sa Quezon City. And last 2019 na naman, nag-launch na naman sila ng Harbor Park Residences doon sa Mandaluyong, no? At saka noong 2021 na naman, nag-launch na naman sila ng Baron Luxe sa San Juan. Ito na yung parang high-end na nila, no? Na condominium pala yun. At saka noong 2021, nag-launch na naman sila ng The South Prime Flats sa Iloilo. So mga Ilonggo diha, Manilang projects, no? So last 2021 na naman, so last 2021 pala nag-launch dito sa Cagayan de Oro ang Intalio Estates, no? Itong i-ano ko ngayon sa inyo. At saka pagdating ng 2022, nag-launch na naman sila ulit ng Jacinta Enclave sa Cainta, Rizal. At the same time, noong 2022 na naman ulit, nila-launch din nila yung Wicom Center sa Cainta, Rizal pa rin. Sa Mandaluyong pala, sorry. Sa Mandaluyong, no? So, noong 2022 na naman, nilaunch na naman nila dito po sa Cagayan de Oro yung Intalio Flats Premia. Dito po sa Cagayan de Oro. So, isa din yan sa need na i-discuss ko din, but later na yon. Ito munang Intalio Estates ang i-discuss ko ngayon kasi mahaba ito. So, wala tayong time. Wala tayong enough na time today. Kasi magsundo pa ako sa bata ko, no? Saka sa wife ko. Pero kailangan natin tapusin ito. So, noong na naman ulit, I think 2022 pa rin, nag-launching din sila. Hindi pa, no? Launching soon pa yung nakalagay dito. Pero, siguro hindi pa. Pasensya na, no? Hindi ako masyadong talaga itong projects na to. Hindi to lahat. Kasi ang naman natin tayo ngayon ay itong Intalio Estates lang naman. So, itong Destin Davao, maglo-launch po sila nito. At saka itong Kalia Estates na naman dun sa Bacolod City, no? So, wala pa pong details dyan ngayon. Di pa namin alam yan. So, ano ba yung mga... Bakit ba maganda yung Wicom Magnum, no? At saka yung Intalio Estates. At saka in the entire Philippines talaga, yung national name nila is the We Community Developers Incorporated. Bakit ba sila? Yung tawag nating mag-trust tayo sa kanila. Kasi ang nila dito ay
continuing a legacy of innovation. So, siyempre naman lahat ng bagay, lahat ng mga companies, kailangan yung mag-innovate. Hindi lahat, walang perfect na na company na magsimula na diretso perfect agad. Wala pong ganun. Kahit forever, walang perfect talaga. Kaya nga ako ngayon, nag-start akong mag-video nito. Dati, supposedly, last 2022 pa, 2023, but ngayon lang ako nagsimula. Kasi nga, hinihintay ko yung perfect time sana. Pero wala. Sad to say, hindi po darating yon yung perfect time. Wala pong perfect, no? Kaya, kailangan mo magsimula talaga. Kailangan mo nang simulan para matuto ka. So, ito ngayon. Kaya, normal lang magkamali. So, walang problema. Patawarin niyo lang ako kung magkakamali ako sa mga masasabi ko ngayon. Kasi wala naman talagang perfect, no? So, ipapakita ko naman ito ngayon dyan sa screen. Kikita niyo naman. So, We Community Developers Incorporated started out small. So, wala namang nag-start ng malaki lahat, no? Even yung company namin, yung Filipino Homes, nag-start lang din yung pinakamaliit na siya. Para lang bodega ng Coke dati. Pero ngayon, look at Philippine Homes now. Nagiging number 1 na siya, no? Kahit sa buong mundo, na siya. Ma-recognize na siya kasi yung CEO namin palaging every year po doon sa United States nag-attend ng sa NAR. Hindi lang ako nakasama pa. Hopefully next year or next year makasama na sana tayo, no? So hindi ko na na-prioritize yung gano'n. So iba yung line ko. Pero nangarap naman ako na makapunta din doon. So hopefully next year or next year if i-allow ng Panginoon. So, ano ba ang We Community Developers Incorporated? Winner po sila sa Best Breakthrough Developer, no, noong 2020 sa Philippine Property Awards. Ano pa? Yung Diamond Heights na naman ulit, nanalo din po sila as Best Housing Development sa Mindanao. At saka nanalo din sila, yung The Diamond Heights, winner din siya as Best Housing Architectural Design, no? So, yung natin, si Sir Carter Chua na magaling na architect talaga siya. Siya yung nag-design nito. Kikita nyo naman talaga, maganda talaga yung design ng bahay, no? Kaya, nanalo sila nito sa Diamond Heights, no? And, hindi lang yan, nanalo din sila as Best Housing Development Philippines noong 2020 pa rin, no? At saka yung Grand Mesa Residences nila highly commended as Best Condo Architectural Design na naman ulit noong 2020 pa rin. At yung Harbor Park Residences nila, winner din siya as Best Affordable Condo Development din sa Manila. At saka yung Harbor Park Residences pa rin, highly commended siya as Best Lifestyle Development. Yung Emerald Estates na naman sa Iloilo na projects, and nagiging winner din siya as Best Housing Development sa Visayas, no? Nagiging Best Housing Architectural Design din siya noong 2020 ang Emerald Estates, no, sa Iloilo. So, yan po ang isa sa mga awards po nila. So, konti lang, hindi marami, no, compared sa other developer. Pero as for me, nakikita ko, witness po ako sa improvement nila, sa innovations nila. Kaya, kampante po ako na nitong project na to sa Cagayan de Oro. Kasi I think, so far, marami namang maganda-ganda din dyan na subdivision, no? But, I think so far sa ngayon, walang makakompete nito when it comes to yung amenities nila na yung unique ang design nila ng amenities. Maganda naman yung iba, no. Diyan, alam naman natin, familiar naman tayo dyan